Good morning, Philippines! Panibagong araw, panibagong aral. Alam niyo ba mga kabombo na ang kabute o mushroom ay hindi halaman? Ito ay kabilang sa fungi kingdom, isang hiwalay na grupo ng mga organismo na nabubuhay sa nabubulok na kahoy, dahon at iba pang organikong materyales. Mahalaga sila sa kalikasan dahil tumutulong silang mag-recycle ng nutrients sa lupa. Alam nyo rin ba mga kabombo na tinatayang may libu-libong uri ng kabute sa buong mundo, ngunit maliit ang porsyento lamang ang ligtas na kainin. May mga ilang lason na kabute na kasing lasa o amoy ng mga nakakain na kabute, kaya delikado itong mapagkamalan. Ang pinakamapanganib na lason na kabute ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay at iba pa, kahit kaunti lang ang makain. May mga lason na kabute na ang epekto ay delayed o nahuhuli ang sintomas, kaya ang biktima ay nakakaramdam ng ginhawa muna bago biglang lumala ang kondisyon. May uri ng kabuti na tinatawag na destroying type dahil kahit maliit na piraso lamang nito ay maaaring magdulot ng matinding pagkalason. Karamihan sa mga insidente ng mushroom poisoning ay nangyayari dahil sa self-food aging o pamimitas ng ligaw na kabute na hindi kumpirmado ng eksperto. Sa ilang kaso, kahit luto na ang kabuti ay hindi nawawala ang lason, kaya delikado pa rin itong kainin. Una nang pinalalahanan ng Department of Health Cordillera ang publiko na maging maingat sa mga kabute na tumutubo lalo na tuwing tag-ulan. Ayon sa mga health authorities, maraming uri ng lason na kabute ang kahawig ng mga nakakain na uri, kaya't madaling mapagkamalan at maaaring magdulot ng matinding pagkalason. Ayon sa Department of Health Cordillera at mga kaugnay na ahensya sa agrikultura, ang ilang kabute na maaaring makita sa Cordillera ay mga sumusunod na pisikal na katangian. May mga warts o kaliskis sa ibabaw ng takip o yung tinatawag nilang cup. May manipis na puting gills o parang hasang sa ilalim. May singsing o parang palda sa tangkay, hugis payong o parang parasol ang takip. Gayunman, nililinaw ng mga eksperto na ang mga katangiang ito ay hindi sapat o siguradong batayan upang matukoy kung ang isang kabute ay nakakain o nakakalason. May mga lason na kabute na hindi kapansin-pansin ang itsura. May mga nakakain din nakahawig ng mga ito, kaya't hindi ligtas na umasa lamang sa itsura. Maaaring lumitaw ang sintomas ilang minuto hanggang ilang oras matapos makain ang nakakalason na kabute, depende sa uri nito. Kabilang dito ang pagduduwal o pagsusuka, pagtatae, sakit ng tiyan o matinding pulikat, labis na pagpapawis, pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng paningin, pagkalito o hallucination, pagbabago sa pag-uugali, hirap sa paghinga, pinsala sa atay o bato na maaaring ikamatay. Babala ng mga eksperto, ang pagkalason sa kabute ay maaaring humantong sa malubhang karamdaman at posibleng kamatayan kung hindi agad maaagapan. Pinapayuhan ng Department of Health Cordillera ang publiko na huwag mangolekta o kumain ng ligaw na kabute maliban kung ito ay tiyak na nakikilala ng eksperto. Inirerekomenda rin ang pagbili lamang ng kabute mula sa mga pamilihan o lehitimong nag-aalaga ng kabute. Ang pagpapakulo, pagpapatuyo o paghuhugas ng kabute ay hindi nag-aalis ng lason. Sa panahon ng tag-ulan, hinihikayat ang lahat na maging mapagmatsyag at ibahagi ang impormasyong ito sa pamilya at komunidad. Kung may makaranas ng sintomas matapos kumain ng kabute, agad na magpatingin sa doktor at kung maaari mga kabombo, dalhin ang sample ng kabute upang makatulong sa tamang pagdiagnose at paggamot. Paalala lamang, kung may pagdududa, huwag kainin. Walang kabute na mas mahalaga pa kaysa sa iyong kaligtasan at ang inyong buhay. Para sa health segment ng Good Morning Philippines, ito po si Bombo Mariel Apat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!